mananahan din ako sa Kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa Ama'y nagbigay ng karangalan. Ngayon kayo'y aking kaibigan, hinango sa dilim at kababaan. Ang kaibigan ay mag-aalay ng sarili niyang
Welcome home, dear YNC family! Panibagong taon pero hindi nagbabago ang ating misyon. Patataon na tayo magkakasama mga katagpuan. Salamat sa pagpapatuloy sa amin sa inyong mga tahanan. Samahan niyo ulit kami tonight sa panibagong episode ng Tagpuan, the YNC Alumni Lenten Recollection. I am Kuya Giovanni Ray from Victorias National High School. Magkipagkwentuhan sa inyo ngayong gabi. Ako naman si Kuya Mark, YMC alumni mula sa Cainta Catholic College. Mga katagpuan, magpapahuli ka ba sa mga aral at kwentong nakaka-expire tonight? I-share na itong episode sa inyong mga Facebook accounts o sa inyong mga group chats. Sa mga YMC alumni, batchmates, mga kaklase, kung kayo'y nag-aaral pa, mga kapwa ninyo trainer, at syempre sa ating mga minamahal na animator. Dahil ngayong gabi, lahat ay kasali sa ating kwentuhan dito sa ating tagpuan, the YMC Alumni Lenten Recollection. 4 na taon na, patuloy na tumutugon sa misyon. Misyon. Ayan. Hello, Kuya Mark. Kamusta? Medyo kinabahan si Ate Jeray kanina. Kamusta na po, Kuya Mark? Yes, mabuting mabuti. No? Nakauwi ng probinsya dito sa Bukidnon. Yan, medyo mas malamig. Doon sa pinanggalingan sa Rizal. Oo nga, masyadong mainit kasi ngayon eh. Oo, medyo umiinit na, no? Dito, pag gabi naman, malamig-lamig naman, no? Ikaw, Kuya Vani, kumusta naman? Dito, Kuya, sa Negros, umabot ata kami ng 40 degrees. Grabe. Init kanina. So, medyo mainit talaga. Pero ito, mabuti na rin. Yung gabi, medyo okay na yung init na nararamdaman namin ngayon. Pero yun nga, huwag kalimutan po kami ng tubig. Ayan, yun yung preventive measure natin ngayon, yung pag-inom ng tubig palagi para maiwasan natin yung heat stroke. Kaya naman, Kuya, sa pagdepensa natin. yes. Kaya naman, Kuya, no, yung iba nagtatanong, Yes, bakit no. walang SR night for 2 weeks? For the last 2 Saturdays. Oo. Bakit ka ba, Kuya Mark? Yes, no? So, nagkaroon ng 2 linggo, 2 Sabado na pahinga ang YMC Alumni SR Night at ang YMC Alumni in general in preparation, no? For this Lenten Recollection. Ayan, nagkaroon din kami ng pagninilay-nilay, no? Siyempre, in preparation for the Holy Week celebration. Ayan. Kaya ngayong gabi, meron tayong Lenten. Nakapag-ganon din kayo, nakapagpahinga, nakapagnilay din kayo. Kuya Vani. Kaya ngayong gabi, Kuya Mark, meron tayong Lenten Recollection. Kasi nga, for 2 weeks, we prepare ourselves for this, no? Na at least we could give focus sa ganitong episode natin ngayong gabi. At syempre, alam naman natin na patuloy dumadami yung nanonood sa atin ngayong gabi. Kaya naman, encourage po rin po namin yung iba po na please do share yung ito pong live po natin ngayon. Share po natin sa mga ibang kasamahan po natin. At least, I'm very sure, Kuya, tonight marami tayong mapupulot na aral. Marami tayong pwedeng pagninilayan sa kung ano man ang ating mapag-usapan ngayong gabi. Kasi nga, makakasama din mamaya yung isang paring talagang mai-inspire kayo pag siya na po yung sasalita dito sa atin. At syempre, pwede ba na tawagin natin muna yung nanonood sa ating Kuya, baka malimot ulit mamaya kung sino yung mga supporters na nag-chat na, no? Yes. Message, nag-comment na sa ating comment section na sila ay nanonood. Siyempre, good evening kay Tita Remy. Siyempre, no? Wow. Nag-message, nag-comment, no? Andyan din si Tito Richard from Australia. No? Yan, grabe yung ating mga nag-comment, no? Talagang worldwide tayo. At saka si Tita Jelay nandito rin. Kasama natin. Si Tita Jelay. Ayan. Tita Jelay. Tita Jelay, magandang gabi po sa inyo. Tita Remy from the United States of America, US of A. Wow, grabe. Ayan, so naandyan po kayo. Meron tayong 19,000 na nanonood sa atin ngayong gabi, no? Ang dami na. Yan, no? Please comment lang, no? Your presence para maramdaman namin na kayo ay kasama namin sa pagninilay ngayong gabi. Tama. At saka ngayon naman, Kuya Mark, as we continue our episode tonight, no?
Inaanyahan pong lahat na mag-pause muna ng sandali para sa ating opening prayer na susundan naman po ng Gospel reading with Kuya Mark. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, we praise your name and give thanks to you with all our hearts. Thank you so much for blessing and guiding our ministry, the Youth for Mary and Christ. Thank you, Jesus and Mama Mary, for allowing us to be part of the YNC Apostolate through this online platform. Please continue to send forth your Holy Spirit and make our hearts open to your words. Fill our hearts with your grace so that our mission to evangelize as one community be with us tonight and stay with us each day. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy have mercy on us. Mary, Mother of God, pray for us. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our gospel for today comes from St. Matthew chapter 26 verses 14 to 25. One of the 12, who was called Judas Iscariot, went to the chief priests and said, "What are you willing to give me if I hand him over to you?" They paid him 30 pieces of silver, and from that time on he looked for an opportunity to hand him over. On the first day of the Feast of Unleavened Bread, the disciples approached Jesus and said, "Where do you want us to prepare for you to eat the Passover?" He said, "Go into the city to a certain man and tell him, 'The teacher says, my appointed time draws near. In your house I shall celebrate the Passover with my disciples.'" The disciples then did as Jesus had ordered and prepared the Passover. When it was evening, he reclined at table with the 12, and while they were eating, he said, "Amen, I say to you, one of you will betray me." Deeply distressed at this, they began to say to him, one after another, "Surely it is not I, Lord." He said in reply, "He who has dipped his hand into the dish with me is the one who will betray me. The Son of Man indeed goes as it is written of him, but woe to that man by whom the Son of Man is betrayed. It would be better for that man if he had never been born." Then Judas, his betrayer, said in reply, "Surely it is not I, Rabbi." He answered, "You have said so." So our gospel for today, talks about the spy. So ang tawag din natin sa Wednesday ngayon ay Spy Wednesday, Yes. May pinagkanulo ni Judas si Jesus sa halagang 30 pilak. 30 pirasong pilak. Ganun kababa. During Jesus' time, mababa ang halaga nung gano'n. So ganun kababa ang tingin ni Judas sa Panginoon during that time. So parang ano yan, Kuya, parang yun nga, parang he disguised himself like a spy talaga para para mabitray si Jesus. At saka pero siguro it's time naman siguro, Kuya, on our part bilang isang tao, bilang isang naniniwala sa kayahan ng Diyos. It's time to ask, how do we value Jesus? Baka naging Judas rin po tayo. Oo, no? Baka in some actions na ginawa natin, baka naging Judas rin tayo. Parang ibinenta rin natin yung si Jesus, yung parang we give less value. We give less value to Jesus na siguro every time we commit mistakes, every time we commit against his will, parang we're like Judas. Parang naging Judas rin tayo. Diba? Yes, tama yun, So, sana maging kaya maganda rin, ma-connect natin sa ating Lenten, sa theme ng ating Lenten recollection for tonight.
you men could not stay awake with me for 1 hour. Matthew chapter 26 verse 40. No? So itong itong phrase or itong tanong na ito, tinatanong to ni Jesus sa kanyang mga disipulo, sa kanyang 3 kasama, na sinama nga niya sa hardin ng Getsemani para samahan siyang manalangin. No? Pero nung binabalik-balikan niya yung mga kasama niya, natatagpuan niyang natutulog. So in a way, parang nabebetray, no? Yung purpose kung bakit sila naandun. No? So makakuha sana tayo ng insight dun sa pag-uusapan nating theme ngayong gabi. At dahil dyan, Kuya Mark, syempre hindi natin patatagalin to. Yes. Kailangan natin ipakilala yung magiging kasamahan natin ngayong gabi para naman mas lalo nating mapalapad o mapalawak yung ating yung pagkakaintindi natin sa ating tema ngayong gabi. So, everyone, let's welcome. Disclaimer daw muna tayo bago tayo magtawag. Baka mabash tayo. May nabasa sa Lenten Recollection. Sige. So disclaimer po, the views and opinions expressed in this program are those of the host, the speakers, and the guests, and they do not necessarily reflect the views or positions of any entities they represent, such as the YMC and the MMHC community. So without further ado, kaya ng sinabi ni Kuya Vanny, let's call our Lenten Recollection speaker and facilitator for tonight, Father Claude Maria, MMHC. Ayan. Good evening, everyone. Po, Father. Good evening po kay Giovanni and kay Mark. Ayan. Hello po. Ayan, so Kuya, ngayong gabi, syempre, magbibigay ka po muna kayo ng inyong talk po para sa ating mga manonood. So, kayo na po, Father. Okay, sige. So to all our viewers, thank you so much for having me for our Lenten Recollection for this year, 2024. And I do hope po na samahan nyo kami, lalo na po sa pagbibigay ng ating mga YMC alumni, lalo na po sa mga host natin ngayon na kahit papasok po tayo ng Easter Triduum ay they still give their service para sa atin at matuloy yung ating reflection kahit saan po tayong parte ng Pilipinas or ng ibang bansa po naroon. And please join me in our reflection. No? So for tonight pala, gabi na, no? For tonight, we will have it to start yung tinatawag nating last day po before yung tinatawag nating embarking to the Easter Triduum. Dahil tomorrow po ay mag-start na po tayo ng Holy Thursday, tapos Good Friday, Veneration of the Cross, then we will have our Easter Vigil po. No? So kung makita niyo ito na can you believe, my dear friends, that God's plan from the beginning was for the happiness and fullness of life for all of us, His adopted children. Gusto ko muna yung makita before we have our Easter celebration that from the very beginning, ang plano ng Ginoo o ng Panginoon sa atin ay tayo ay maging masaya at bumalik sa piling niya bilang anak, adopted children of God. Pero ang sad reality, ito po nangyayari lagi na cycle na reality, ano po yun? That we choose to be astray. Na mas pinipili po natin maligaw ng landas, na pinipili natin na malayo at mawala sa Diyos. At ano pong epekto noon sa pagpili natin na yun sa mga decision natin? If the effect is this, we lose our sense of God's presence and we lose our direction. And as we lose our direction, we lose our identity. Nawawala kung sino po tayo. Yung pagiging Kristiyano natin, yung tunay po nating sense ng mapagmahal at mabuting tao, pwede pong mawala yun. And pag nawala po yung identity na yun, ano pong nakakalungkot na reality? We rejected the invitation to glorify God and to feel His blessing. Mas nararamdaman natin yung mga mabibigat na bagay at mga pagkukulang na nangyayari po sa atin more than to see that we can glorify God and accept His blessing in our life. Pero maganda po, hindi po nagbabago ang pagtingin ng Diyos sa atin na tayo ay muling babalik at babalik sa Kanya. Yun yung maganda attitude doon. No? Kahit mawala po tayo ng landas o nawawala tayo, nandun pa rin yung sense sa Panginoon, di babalik to. Babalik sa akin, babalik sa piling ko. Ano po ibig sabihin nito? Na kung tayo ay may kinabang at makakabuti para sa atin ang paghihintay ng Diyos, hindi po siya magdadalawang isip na maghintay para sa atin. Yun po sana yung hindi mawala sa atin, no? Na hindi po nawawala yung sense na yun sa Panginoon na tayo ay babalik. Pwede tayong bumalik.
babalik tayo sa Kanya dahil siya'y naghihintay. At yun pong gusto ko unang makita, yung naghihintay ang Diyos sa atin, nagahulat ang Ginoo sa atin, God is always waiting for us. Di ba? Magandang reflection yun sa atin to embark our Easter Triduum na more than anything else, naghihintay ang Ginoo sa atin personally, di ba? He has a great desire. Yun po yun, no? Yung paghihintay niya, may great desire siya, grabing paghahangad na makasama tayo. God is longing to be with us. Di ba? Minsan naisip natin, naglulong pa rin ba sa akin ng Panginoon kahit nagkamali ako? Gusto pa rin ba akong makasama ng Panginoon kahit nagkakasala ako? Gusto pa rin ba ng Panginoon na makapiling niya ako, di ba? Kaya yung nagkulang kay Judas, kaya na nangyari, di ba? Nag-suicide siya, di ba? Kasi hindi niya naramdaman yung feeling na kahit nagkamali siya, kahit binitray niya ang Panginoon, hindi siya nakapagsisi. Bakit? Kasi hindi namayani sa kanya. Hindi niya naramdaman na naghihintay ang Panginoon sa kanya. Merong isang experience si St. Jerome. Ito sa kanto kasi kagaling lang po namin ng retreat ng community. Ang rector po namin ang nagbigay si Father Philip with the sharing of the whole community. Na-share niya sa amin, ang ganda ng point niya, no? Merong buhay si St. Jerome na nagkaroon siya ng encounter with God. Tapos tinanong siya na, Lord, ano ba pwedeng ibigay ko sa'yo? Pwede ko bang ibigay sa iyo yung pagsusulat ko? Kasi di ba magaling siya mag-translate. Sabi ng Ginoo, hindi yan ang gusto ko. Ganun ba, Lord? O sige, ibigay ko sa lahat ng mga kabutihan na gawa ko. Kasi yun ang deserve mo. Sabi ng Ginoo, hindi rin yan ang gusto ko sa iyo. Ang ganun po ba? Ano po ba ang pwede kong ibigay sa inyo? Alam nyo, ang sabi ng Panginoon, ang gusto kong ibigay mo sa akin, ang kasalanan mo. Ang gusto kong ibigay mo sa akin, ang kasalanan mo. Diba? Akala natin all this time, ang gusto ng Panginoon lang sa atin, yung kabutihan na meron tayo, na nagawa natin, o napamahagi natin. Pero nakakaligtaan natin, mas gusto makuha ng Panginoon yung kasalanan na nagagawa natin, di ba? Kaya doon babalik yung gospel passage na kung saan sinabi, I came not for the righteous, but for the sinner, di ba? So yun, gusto ng Panginoon yung kasalanan natin. Kaya yun po sana yung may hatag natin. Kaya di ba maganda pong na makita na kada parokya may kumpisalang bayan, di ba? So ibig sabihin ng bago tayo pumapat, tapos tinatawag natin Easter Triduum, pinigay na natin sa Ginoo yung kasalanan natin. Di ba? Kaya yung puntanong ko sa inyo muna, do we give our sins to Jesus? Nabigay na ba natin sa Ginoo, sa Panginoon ang ating kasalanan, di ba? I remember one of the sharing of our brother in the community regarding po sa paghihintay, one of his learning po sa leadership. Sa community po kasi namin, di ba kami nag-run yan. So may na-assign po yun sa kitchen, may na-assign na driver, may na-assign sa retreat house, may na-assign po sa prayer, sa ng liturgies. Kami po yan nalas dadaan yung sa leadership. Ano yung Father? Yung leader po sa amin, siya po yung service ng community na nag-build. So siya po yung nagpa-follow up ng schedule. Brads, rising na. Brads, bangon na. Ayan, Brads, prayers na. Sabay-sabay tayo, kakain na. Mga ganyan, di ba? So siya po nagpa-follow up niyan. Tapos alam nyo, nung before siya kasi mag-biddle, madala siyang late, ang hirap niyang bumangon. Pero, nung nag-biddle siya, talagang on time siya, no? Kaya nagtataka sila, siguro, pag biddle ka talaga, ganyan talaga, no? Talagang gigising ka ng maaga, no? Pero, anong sabi niyang ganyan, no? Na itong relation niya, ano naging motivation niya? Bakit lagi siya on time? Parang lagi siya on present. Sabi niya, Brads, ang motivation ko or parang tumatak sa akin, kaya lagi ako on time is this, no? Na naghihintay ang Diyos sa akin sa loob ng chapel. Kaya kailangan ko na ako doon. Naghihintay ang Diyos sa akin sa mealtime. Gusto niya akong masabay kumain. Na ako doon. Gusto ng Diyos na nasa loob ako ng classroom para matuto sa Kanya. Kahit matong subject ko. Matong subject yan. So sa Kanya, doon pa rin doon Diyos. So, sabi, naghihintay sa akin ng Diyos. No? So sabi niya ganyan, iba, pag naramdaman mo, naghihintay sa'yo ang Ginoo. Ang Panginoon. Diba? Iba doon ang faith mo. Parang ganoon. Yung mga akalain mong bagay na hindi mo kayang gawin, o hindi mo nagagawa, o wala pa sa'yo, bigla ka nagkakaroon. Kasi na nangyari, nai-involve yung Diyos doon eh. Di ba? Nagiging parte ng pagkilos mo o ng actions mo, ng pagkatao mo, ang Panginoon mismo. Kaya ano nangyari? Nagkakaroon siya nung wala sa Kanya. Kaya ganun ka-importante na maramdaman natin na naghihintay lagi sa atin ang Panginoon. Naghihintay ang Diyos sa atin. Hindi ba tayo mananabik, mga kapatid o my dear friends, kung ang Panginoon naghihintay sa atin, di ba?
Di ba? Di ba, minsan isip natin, kaya, naghihintay yung taong to, di ba? Pero yung feeling na yun, na hindi lang simpleng tao yung naghihintay sa atin, pero ang Panginoon, di ba? Parang may ibang desire yun na na-apektuhan tayo, di ba? May inner touch yung nangyayari. Kaya yun yung gusto kong ma-experience natin during this Easter treating. Ano ba ang inner effect kapag naghihintay ang Panginoon? That is why we heard from our Jesus words, yung mismong topic natin, you men, could you not stay away for me an hour? Yun po yung pinaka-foundation doon. Na nung binanggit ng Panginoon na pwede ka bang magising kahit isang oras lamang, ibig sabihin nun, pinapakita nun na naghihintay ang Diyos sa atin. Pwede ka bang makasama ko at makapiling ko habang naghihintay ako dito? Can you stay for an hour with me? Dahil pag yun ang ano natin, lagi natin makikita, ay good invitation to, punta tayo, di ba? Mahirap ang maghintay, pero importante at mahalaga yun. Yung gusto ko makita nyo, na mismo ang Diyos, ginawa niya yung tinatawag nating paghihintay, no? Na siya mismo, pinakita niya yung kahalaga ng paghihintay, na mayroong mga bagay na hindi pinipilit o minamadali na kailangan ng paghihintay. May mga bagay na hindi pwedeng na-actionan kagad kasi kailangan natin hintayin kung paano kumilos ang Panginoon. Hindi pwedeng sobrang madali lang tayo para matapos lang. Kailangan natin maghintay sa epekto na yun. Yun yung gusto natin makita. Na before po the Passion of Christ, nakita natin na si Kristo ay nasa hardin ng Jerusalem, naghihintay. Pero hindi lang basta naghihintay, kung hindi naghihintay habang nagdarasal. Ano ibig sabihin nun? That is what you call waiting in a state of prayer. Nagawa niyo na po ba yun? This Lenten season, we wait in the state of prayer. Iba po yung bagay na naghintay lang as nagdasal ako. Ang sinasabi po putin, naghihintay tayo sa paraan na tayo ay nagdarasal. Yun. Sabihin, nagdasal tayo, tas doon natin pinasok yung attitude natin ng paghihintay. Bakit po? No? Dahil ang maganda po doon, nai-involve natin ang Diyos sa proseso ng ating paghihintay na tayo ay umaasa na may pagtitiwala na magaganap ang nararapat na mangyari sa atin, hindi lang na makita kung ano ang nais ng Diyos sa atin, pero sa ating paghihintay ay ninanais din nating maganap ang nais ng Diyos sa atin. Sabihin na hangat natin na, Lord, sige, excited kami. Gusto naming mangyari kung ano yung gusto mong maganap sa aming buhay. Yun po yung magandang epektong waiting in the state of prayer. We involve God, not only allowing God to trust Him, but we are excited na maramdaman kung ano yung mangyayari sa atin kapag in-involve natin ang Ginoo. At yan ang magandang calling sa atin, no? Na lagi po natin in-involve ang Diyos sa ating mga pagkikilos, lalo na sa ating paghihintay. Dahil alam niyo po, tayong mga tao, lalo na mga Pilipino, mainipin yan eh. Tagal naman, no? Diba? Pansin mo yan, pag concert, diba? Pag nanonood kayo ng concert ni Taylor Swift, grabe yung countdown nila, no? Diba? Yung mga tao talagang sabik na, no? Pero ano nangyari? Wait, worth it yung paghihintay, diba? So yung mga ganong bagay, darating yung moment na yun, diba? Na alam natin, ito na yung bunga ng ating paghihintay. Yung tipo nagkakaisa o nagiging isa ang gusto ng Diyos at gusto natin. Kaya nakita natin na ganoon kaimportante na tayo ay manatiling gising o kasama ang Panginoon para tuluyan nating maging kaisa siya sa ninanais niyang kabutihan para sa atin. Kaya yung sinasabi niyang awake, ibig sabihin po noon, sasamahan po natin yun ng mahabang patience na paghihintay. Sa panalangin po natin gagawin yun, di ba? Na tuluyan nating makita at makaisa siya sa mga ninais natin. Now, allow me to share to you yung connection po dito, yung sinabi ng ating Santo Papa ni si Pope Francis in his spiritual reflection po sa pag-start po natin ng Holy Week. Ano pong sabi niya nun? That there is a big difference between admiration and amazement. Importante po ito, no? Sa tinatawag nating waiting in a state of prayer. Ano po yun, Father? That during the time of Jesus, they just admire Jesus, but they did not let themselves be amazed by Him. Na maraming tao ang nag-a-admire sa Kanya, pero konti lang ang nag-amaze sa ginawa ni Kristo. Bakit po? Amazement is not the same as admiration. Because admiration can be worldly. Ito ay pwede at patungkol sa makamundong bagay dahil sinusunod nito ang pansariling kagustuhan at pansariling hangarin. Di ba? So,
second option na lang ang Panginoon, last option na lamang siya. Yun ang nangyayari sa tinatawag nating admiration. Bakit, Father? On the other hand, amazement remains open to others and to the newness they bring. Involve ang ibang tao at nangyayari nun, we are open to the new inspiration na ating natututunan. Hindi tayo sarado. Ibig sabihin nun, yung mga naagis na natin, nakita natin, pwede palang ganito. Pwede palang lumago ko sa ganito. Di ba? Yung tinatawag ng newness na napupunta sa atin. Laging bukas at may hangarit sa pagbabago na nais iparating. Kaya ngayon, marami pa rin tao na nag-a-admire kay Kristo sa mga ganda niyang sinabi. Siya ang punong-puno ng pagmamahal at pagpapatawad. Parang gano'n, no? Admire sila sa ganun. At sa kanyang ginawa, it changed the history, honestly, and so many things. They really admire Him. Di ba yung narinig mo sa iba? I admire God, I admire Jesus, but one thing is for sure. Ano po nangyari, Father? Their lives doesn't change. Hindi nagbago ang buhay nila. Di ba? Amin sila, galing ng Panginoon yun, nagawa ng Panginoon yun, di ba? Pero ano nangyari dun sa kanilang admiration? It doesn't change their lives. Hindi nagbago ang buhay nila. And Pope Francis re-echoes that admiration to Jesus is not enough. Hindi pwedeng gano'n, no? Na admire ko si Jesus. Nasa level lang tayo ng admiration. We have, ano mangyari, Father? We have to follow in His footsteps to let ourselves be challenged by Him so we can pass from admiration to amazement. Kasi yung admiration po, ano yan? Attraction yan eh. So yun, importante yan. Pero, dapat hindi tayo mananatili doon. Dapat tayo pupunta sa tinatawag nating amazement. Alam niyo po, I am always amazed sa ginawa ng Kristo, lalong-lalo na po ngayong Holy Week. Imagine niyo nung pagpasok na sa Jerusalem, yung palaspas, diba? Bakit, Padre? Dahil tayo ngayon ay dumadaan sa buhay ni Kristo mula sa masayang pag-welcome sa Kanya sa Jerusalem, itong Holy Week po, na alam natin na ito ay papunta sa pagnanais ng mga tao na Siya ay ipapo at mamatay sa krus. Ano pong nangyaring, Father, facing from joyful to painful suffering, kalipayan, patungo sa matinding pagdurusa. Kung tatanungin ko po kayo, kung makakasagot kayo sa akin, alam po kaya ni Kristo na kung pumasok siya dun sa Jerusalem, ay ilang araw nun after, ay labis na magdurusa siya at aabot sa siya yung mamatay. Tingnan mo. Alam ba ng Panginoon na pag pumasok siya dun sa Jerusalem, ay after ng ilang days, siya ay labis na magdurusa at mamamatay. Alam niyo po ang sabitan, alam niya. Tama po kayo sa mga nagsabi ng yes. Alam na alam ng Ginoo, ng Panginoon, na siya ay maghihirap at magdurusa. Pero ang tanong, Father, kung alam niya, ba't pinili niya? Di ba? Tayong mga tao, di ba? For example, may nangyari, may sumigaw, may bomba dito! 30 minutes sa sabog! Di ba? Kung alam mo na mapapahama ka dun, di ba, anong gagawin mo? Aalis ka dun, di ba? Ililigtas mo sarili mo, dalalim sa akin dito. O sila mga mapapanasan na, di ba? Isipin mo pamilya mo, lalayo kayo. Kasi ayaw mo pahamak, masaktan. So bakit ngayon? Hindi ka magtataka, ba't si Kristo alam niya eh? Na pag pumasok siya doon, mahihirapan siya at magdurusa. Ba't hindi siya tumakbo at umalis? Ba't hindi niya niligtas yung sarili niya? Bakit hinayaan niya na maghirap siya? So ibig sabihin ba nun, may suicide tendency ang Panginoon? Yung ba pinapakita nun, ganun ba, Father? So ibig sabihin, suicide yung nangyari sa Panginoon. Kasi gusto niya yung kamatayan eh. Ganun po ba yun? Hindi. Hindi po. Walang tinatawag nating suicide tendency o tinatawag natin na gusto ng Panginoon na masaktan ng pusa. Sige, masarap mamatay eh. Sige, papakamatay ako. Walang ganun ng Panginoon. Kasi kung ganun ang attitude niya, hindi tayo naligtas, di ba? So, alisin niyo po sa idea yun na, grabe, sadista yung Panginoon niyo Grabe, gusto maghirap sa pusa. Bigyan po natin na yun. Ano po yung gusto natin makita natin doon, no? Na ganun katindi magmahal sa atin ng Panginoon. Mas pinili niya ang desisyon na pumasok na rin at ituloy na ibigay ang buhay niya kahit alam niya na magpulos at mahihirapan siya. Yun ang tunay na pagmamahal. Imagine. Kaya yung mga bata dito nanonood sa mga anak nito, na-realize ba
pinanganak kayo at pinili kayo na palakihin at buhayin ng inyong mga anak, alam ng magulang nyo na maghihirap at magdurusa sila. Pero, anong ginawa? Pinili pa rin nilang maging magulang para sa inyo. Imagine, yun ang totoong pagmamahal. Same thing din sa mag-asawa. Alam niya, after ng kasal nyo, ng honeymoon nyo, yung kasal nyo, darating yan sa matinding hirap. Mag-a-adjust ka, unahin mo yung asawa mo, magbibigay ng sarili mo, magdurusa siya. Pero ang ginawa niya, pinili pa rin niya. Kasi ganun siya katindi magmahal. Di ba? Asa ganun din sa mga OFW natin na magulang. Di ba? Alam niya na magkakaroon siya ng sickness, magkakaroon siya ng mamimiss niya yung pamilya niya. Di ba? Tapos minsan, naisip din ng magulang yun na pag umalis ako, sisisihin ako ng anak ko, ba't ko iniwan siya? Pero ang ginawa ng tatay, tsaka ng nanay, pinili pa rin na mag-OFW sa ibang bansa. Hindi ba naisip yun, my dear sons and daughters there? Hindi ba sumagi sa isip niyo na alam ng mga magulang niyo na pwede kayong magtampo at magalit sa kanila? Pero anong ginawa nila? Pinili pa rin na magtrabaho at kayo sa inyo. Ano patunay nun? Ganun kayo kamahal. Imagine, tiniis nila yun. Kahit ganun, ang mararamdaman nila na gagawin nyo sa kanila o masasabi. Pero pinili pa rin nila. Kasi ganun katindi ang pagmamahal nila para sa inyo. Para sa anak ko. Para sa mahal ko. Kahit malayo ako, mamiss ko sila, hindi ako makauwi ng Pasko. Hindi ako makauwi minsan kahit birthday, ititiisin ko. Mabibilang sila ng magandang buhay. Imagine, ganun ang attitude ng Panginoon. Kahit magdusa ako, pipiliin ko to. Kasi para sa mga mahal ko, sa mga tao, gusto kong magbago kahit nagkamali. Imagine. Kaya yun eh. Pag mayroon tayong motivation bakit natin ginagawa yan, is what you call loving and giving even in his whole life. Meron akong kaibigan, ayoko na lang i-digin details na natuwa talaga ako, no? Kasi kilala siya dun sa grupo nila na parang mabisyo, tapos talagang mahilig maggala, mahilig magpunta sa mga gantong bagay, talagang buhay binatan. Tapos talagang kita mo pagka may lakad, laging uli yan uwi yan, nag-overstay pa yan. Pero ano yung nangyari? Nung kinasal siya at nagkaanak, nabulat yung buong tropa. Bakit yung kaibigan? Bakit hindi sumasama? Minsan, siya pa yung lumalayo. Sorry, busy ako eh. Yung turn niya na busy, sabihin ng busy sa family. Yung misis nga niya sabi niya, tawagan niyo na ito father, sabi niyo na ito sa lakad niyo. Kaya niyo bayayain po, lagi nandito sa bahay. Parang gano'n. But yung misis na yung gusto magano para makabreak. Pero alam niyo, sabi niya yung ganyan. Ang reflections niya, nasabi niya ganito, alam niyo, magbabago ka talaga kapag pinili mo kung naging tatay ka na. Unahin mo pa ba yung pag-inom mo o pag-overnight mo sa mga ganitong lugar kesa makita mo magdasal mo yung anak ng pamalakit ng alagaan. Kasi pipiliin ko yung anak ko. Pipiliin ko ba na may oras ako minsan lang? So ako may spend sa pamilya ko, sa misis ko. Anong sabi ng ganyan? Kung basta para sa pamilya, kung doon ako mag-waste ng time, kung magbibigay ng aking oras sa panahon, hindi sayang. Nagbago ako. Bakit? Kasi mas inuna ko yung kapakanan ng pamilya at ng pamilya. Diba? Ganun ang nababago. Kaya ako, parang naisip ko, possible pala talaga. Kasi minsan may idea tayo na, magbago ka, gawin mo para sa sarili mo. Tama naman po yun, di ba? Pero na-realize ko rin na pwede rin tayong mas magbago kung ang motivation natin kung para sa mahal natin. Kung para sa asawa ko, para sa anak ko, para sa pamilya ko, di ba? So imagine, totoo pala yun, na pwedeng mangyari yun. Na nababago tayo kasi ang ating motivasyon, gagawin ko to para sa pamilya ko. Kaya saludo ko sa lahat ng mga family man talaga dyan, family woman, no? Na naging mabuting tatay at asawa, naging mabuting asawa at nanay sa kanyang pamilya dahil mas pinipili niya na kung ano yung mahalaga at importante sa kanila. Kaya mga kapatid, ganun yung mismo na gawa ng Panginoon. Kaya imagine nyo, everyday, ginagawa natin yung pagpili natin na, Lord, magdurusa ka dyan, di ba? Pumasok ka pa rin. Ginagawa natin everyday. Na kahit alam nating mahirapan tayo, sabihin tayo na hindi maganda, ma-judge tayo, pero pinili pa rin natin
na makasama yung pamilya natin. Diba? That is the same feeling. Ganun natin kamahal yung ating mga minamahal sa buhay. Kaya the most amazing thing about the Lord and His Passover is the fact that He achieves glory through humiliation. Imagine. Pag samasamahin niyo po yun, ano nangyari? Napahiya, na-humiliate ang Panginoon. Pero dahil dun sa pahiya na yun at humiliation na yun, ano po nangyari? Dun siya nag-glorify. He achieves glory through humiliation. Ano po ibig sabihin nun? He triumphs by accepting suffering and death. Things that we in our quest for admiration and success would rather avoid. Sabi nga ni St. Paul, di ba? That Jesus emptied Himself. He humbled Himself. I repeat, Jesus emptied Himself. He humbled Himself. And this is the amazing thing. To see our Almighty reduced to nothing. Yan po nangyayari sa tinatawag nating Easter Triduum. To see our God who knows all things teach us in silence from the height of the cross. Alam niya natin ang bagay. Pero tumahimik siya habang nagdurusa sa krus. To see the King of Kings to enthrone on the cross na ang kanyang upuang hari ay krus mismo. To see the God of universe strip of everything and crown with thorns instead of glory. To see the one who is the source of goodness insulted and beaten. Imagine, humiliation becomes the road to be glorified. He achieves glory through humiliation. Kaya sa lahat po ng tahimik na nagdurusa dyan at nag-humiliate kahit ayaw nila, darating niya po magbubunga po lahat ng inyong offering dyan. Offer niyo lang po. Tuloy niyo lang po i-offer. Offer niyo lang i-offer. Let it be with one with God. Natamo ni Kristo ang tagumpay sa paraang siya ay niruyakan at pinahiya. Kaya tayo ay mapapatanong, bakit sa kahiyang paraan pa? Paano mo natiis lahat ito, Panginoong Yesus? Ito pa rin ang sagot at laging sasagot ng Diyos. Ito ay para sa inyo. Diba? Kung yun po yung ating motivation, diba? Lord, para sa iyo. Para sa pamilya ko. Para sa mga ko. Para sa mga nag-uusap. Pero sagot ng Panginoon, para sa inyo, para sa ating lahat. Magdusa na labis-labis ang paghihirap na pwedeng maranasan ng kahit sinong tao para ipakita sa atin, halika sa tabi ko, sasamahan kita sa pag-uusap. Na kung lahat ay piniling iwan ka at magdusa mag-isa, ako nandito sa iyo. Kasama kita sa lahat ng paghihirap at kamatayan na pwede mong pagdaanan. He is in the depths of our human experiences. Imagine mo, sa punto na gusto tayo na makasama ng Panginoon na sobra-sobra, kahit sa sobrang hirap at pagdurusa, kahit sa tipong tayo ay mamamatay, na gusto pa rin tayong makasama ng Panginoon. Ganun ang labis na hangarin ng Panginoon na naghihintay siya na makapiling tayo during this Lenten, this coming Easter Triduum. The existence of suffering and pain in our life is also an avenue for us to experience the depths of God's longing for us to be with Him. He allowed Himself to experience our deepest sorrow, even in times we lose everything, even by betraying by our close friend, and even the feeling of abandonment by our own families and even by God. By experience all this in flesh, He redeemed and transformed us. His love draws close to our frailty. He become more closer to us, or the right term is He become one with us in every fear and pain, that no sin and no evil will have the power to overrule it. Grabe po, no? Kaya ako nung nare-reflect po, nung nasa retreat po kami, pina-finalize ko everything, sabi ko, Lord, hindi pa ba kami mapapakabait nito? Hindi pa ba namin mararamdaman? O magiging manid pa ba kami sa pagmamahal mo sa amin? Kasi grabe, sa ganda ng buto talaga pwede mong maramdaman. One last point po, before I end my reflection for this Lenten recollection po. I remember po, hindi ko alam kung nakwento ko na to, pero hindi pa naman po no, sa online. Pero some of my homilies na share ko na po ito. Na meron pong isang event sa UST during graduation po na may nangyari po sa speech ng isang estudyante po doon
Ano po yun? Dahil po sa UST, may tinatawag po dong gathering ng lahat po ng summa cum laude per college department. Tapos i-award po doon yung tinatawag natin summa cum summa. Ibig sabihin po lahat ng summa cum laude sa buong different college po ng University of Santo Tomas, ibibigay po yung natatanging award na po yun. Ibig sabihin, ikaw yung pinaka-highest among the highest na mga summa cum laude. Kaya summa cum summa. Nung magsasalita na po itong award na po nung tatanggap ng summa cum summa po, nakalimutan ko anong college po niya. No? Hindi ko sigurado kasi baka magkamali. Basta isa, babae po ito. In-open po niya yung Thanksgiving niya. Napaka-short lang po ng Thanksgiving niya. No? Sa isang event po na nagtaka, bakit yung sharing niya? Share po niya, may isa daw pong babae from a state na nanganak po, no? In a young age. No? Siguro mga early 20s pa lang siguro yun. She became already a mother. Tapos po, kinausap siya ng doktor, sabi ng ganyan, ma'am, bigyan kita ng option. Sabi, ano po yun to? Kasi malaman namin, yung bata sa loob ng chance niya, pag nilabas mo yan, he become a special. Kaya sabihin, he will be not a normal child. No? So may option po kayo. Siyempre, katawan niyo po yan. Parang hindi na rin po kayo mahirapan at yung bata, dahil baka magdusa lang patpakan pwede niya po ipalaglag. Kasi doon po sa state na yun, sa state ay valid po or legal yung tinatawag natin pang-option. So pwedeng gawin ng nanay talaga. Alam niyo po, na-amaze yung mga tao. Bakit? Kasi sumagot po agad yung babae. Sabi, ay hindi to. It's not my option po. No? Panganak niyo po yung bata, ako na pong bahala dyan. Ako po ang nanay niyan. Pipiliin ko po yan na buhayin at alagaan po yung bata na yan. Huwag niyo po problemahin. Ako pong bahala. I am very willing to experience suffering at hirap po na alagaan yung bata. Kasi at the end of the day po, anak ko pa rin po yan. So kung makapiling yan at bigyan po ng chance na mabuhay yan. Kaya gawin niyo po ang lahat para po mapanganak siya ng maayos. Ako na pong bahala. Huwag niyo po isipin. Alam niyo po sabi ng nag-speech na yun ng estudyante, yung babae pong yun, nandito po ngayon sa atin, kapiling po natin. Tinuro po ng ganyan. Pagpuro ng ganyan, yung babae pong yun na sinasabi niya, walang kapapagpilit natin. Siya po yung bata na inano po ng doktor na pwede daw na makalaglag. Saan sabi ng ganyan, it's a blessing na pinaglaban ako ng nanay ko during that moment. Bakit? Kasi imbis na maging ganun akong anak, ano nangyari? Parang iba yung naging effect sa kanya. Parang naging genius siya, no? Parang lumabas siya ng matalinong bata kasi hindi naman pala, no? Kaya sabi ng ganyan, salamat dahil hindi pa ako sinisilang, pinaglaban mo na ako, pinili mo na maghirap at magdusa para sa akin. Hindi ko maaabot tong moment na to ng buhay ko na makatanggap ko ng yung pag-award. Hindi mo pinili ko na alagaan yung bata na special o hindi tama, na nahihirapan ka, pero mas pinili mo na maghirap. Kasi dahil mo napatunayan kung ano yung pamilya. Kaya sabi ng ganyan, sa lahat ng mga magulang dito na pinipiling maghirap para sa kanilang anak, kami na po ang bunga ng inyong pagmamahal. Nakaka-amis mo. At kung sinasabi sa inyo itong story na ito, kasi that is the same option ng Panginoon sa atin. Pwedeng sinasabi ng mga anghel sa kanya, Lord, ililigtas mo pa yung mga taong yan, mga kasalanan na yan eh. Magdudusa ka lang dyan. Lord, huwag mo nang iligtas yung mga yan. Hindi naman magbabago yan eh. Magsasala at magkakamali yan. Huwag mo nang mahihirapan ka lang. Pag nagbunga yan, ano mangyari? Pipili niyang gumawa ng mali. Ikaw rin mahihirapan. Mapapagod ka lang, i-reject ka pa niya. Imagine, ganun sinara. Anong sabi? Huwag mo nang isilang yung mga taong yan. Huwag mo nang piliin, buhayin yan. Ilihin mo ang sarili mo. Pero sabi ng Panginoon, same thing. Gawin niyo din na mabuhay ang mga yan, ako na pong bahala na maging Diyos para sa kanila. Imagine, ganun po ang nangyayari sa ating every time. You have this Easter Pilgrim celebration. Jesus endured everything. Mas pinili niya pakinggan na tayo ay bubuti at magpapakabuti kahit alam niya na pwede tayong mahalin sa kasalanan ito. Those are the same words of Jesus for all of us. Hindi, pipiliin ko pa rin mahalin ang mga taong ito. Pipiliin ko pa rin mahalin sila.
Dahil pwede silang mabuhay at katulad ng nakikita kung pwede nilang piliin. Kaya mga kapatid, yun po ang ating piliin, no? From our waiting, for our staying awake, we should not be only admire Jesus, but above all, be amazed with Him. But above all, we able to see what is the reason why God is doing these things, not only to be suffered, but for all of us. And that is my question to you. What is our reason and motivation? Why we are keep doing all these things kahit alam natin, maghihirap ka dyan, magdurusa ka dyan. Pero kung reason natin ay para sa Panginoon, para sa pamilya, it's already enough reason for us to endure everything and to tell to another, this is my way to say, I love you to all of you, regardless of the suffering that I need to endure. Naligtas tayo dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, tayo naman magmahal gaya ng pagmamahal ng ating Panginoon. God bless you po and your family. Amen. Thank you po. Thank you. Thank you so much, Father Claude. Salamat din po. It's a good reflection actually. Wait lang. Diyan napuwing ako ng konti. Okay lang po. Ang galing, lang siya. It's timely actually, Father Claude, no? Those examples you mentioned, those things you shared, parang it's very timely in our Lenten season, this Holy Week, no? At yun nga, actually, Father, naisip ko rin nga di ba, umagahan may prosesyon, may Via Crucis tayo, maglalakad. Magkikita ko yung matatanda na alam naman nila mahihirapan, mapapagod sila sa kakalakad, sa kakaikot. Pero bakit ginagawa pa rin nila yun? Yun yung mga simpleng bagay lang na na-observe ko na parang ngayon ko lang actually ngayon ko lang nanunuwaan na yun pala, I mean, hindi man nila sinasabi pero by their action, parang kikita ko, yun palang rason. But we continue to walk, to wake up early in the morning, tapos maglalakad. Tapos, after na maglalakad noon, magsisimba, magsiserve sa simbahan, yung parang ganon. Siguro, Father, yun rin po minsan ang nawawala sa iba. Yung commitment na maganda ng Via Crucis kasi yung iba, napapagod ako, doon na lang ako mamaya sa misa na alas 3 kasi may misa naman. Yung iba naman, parang namimili lang na komportable sila. Saan sila komportable na mag-attend na misa kung anong oras lang na may pagkasya nila sa oras nila. Of which parang yun nga, parang if we want God, if we want God real na we love Him, parang we have to do extra. We have to do extra naman siguro. Hindi lang yung palaging basta tayo komportable. At saka, admire ko kasi na po, Father Claude, so parang ang daming kong gustong sabihin muna. Pero for now, yun lang muna yung focus ko doon. Yun nga, parang as per observation, yun pala yung dahilan. But kahit na yung iba may kapansanan, Father Claude, sumasali ng Via Crucis. Yung iba, hindi ko rin alam, pero lumalakad, umiiyak. Yung parang gano'n. Parang yung iba, yung may kapansanan. Alam ko for sure, those people who join the Via Crucis, alam ko, halos doon lahat may problema, halos doon lahat may bigat na dinadala. Na parang, at the same time, yung parang ino-offer na rin nila yung kanilang yung sakit ng damdamin nila, yung heartaches nila, ino-offer nila habang naglalakad sila. Yun yung sabi mo kanina, yung sa kay Father St. Jerome, na Lord, ano yung pwede kong ibigay? Yung sabi ni Lord, gusto ko yung kasalanan mo. Siguro hindi rin yung kasalanan natin. Gusto ko rin yung problema mo. Yung dinadala mong sakit, yung dinadala mong doubt sa sarili mo. Gusto ko ibigay mo sa akin yun kasi ako lang may kayang may kayang mag-change yan into something na kinakailangan mo. So, thank you, Father Claude, for sharing all those things kasi for sure, yung lahat na nanonood
maraming natutunan ngayon. And I thank God for the wisdom tonight. Kasi parang it's very clear, no? Parang it was clearly stated yung parang gusto nating i-reflect ngayong Lenten season. So Kuya Mark. Yes, I agree with Kuya Vanny. No, maraming salamat, Father Claude, with your sharing. No, very full of wisdom. No, talagang alam mong pinagnilayan din, pinagdasalan din ni Father Claude yung kanyang pagninilay na ibinahagi sa atin ngayong gabi. No, kaya dumami yung ating viewers. No, naging 24,000 tayo bigla. No, Wow. itong pagtatapos ng sharing ni Father Claude, dumami yung mga nakikinig at nanonood sa atin ngayong gabi. No? I agree with Kuya Vanny na sinabi niya kanina, no? Dapat hindi tira-tira ang binibigay natin sa Diyos. Dapat hindi tira-tira. Dapat kung yung best, no? Yung pinakauna dapat siya na pinagbibigyan natin. Hindi yung kung ano matitira sa oras natin, saka na lang tayo magsisimba. Dapat yun ang on top of what's going on in our lives, on top of the day, every Sunday for that matter, dapat yun ang pinakauna sana nating ginagawa. Hindi yung kapag, pwede na tayo magsimba, nagawa na yung mga dapat gawin, etc. Napakadaming nabanggit nga, no, ni Father Claude na magandang pagnilayan. No? Siguro, isa sa mga pwede nating mapakinggan sa ating mga viewers na sagot is isa sa mga naitanong ni Father Claude kanina. Ano ba ang epekto ng paghihintay ng Diyos sa atin? No? Ano ba yung epekto ng paghihintay ng Diyos sa atin? What's the effect on us? Anong epekto sa atin na nalaman natin, hinihintay pala ako ng Diyos. So kung meron kayong sagot dun sa tanong na yun, no, please, you can write your comments in our comment section. Kuya Vanny, may tanong ka na ba for Father? Ako siguro hindi siya tanong, Kuya. Parang I just want to ask more from Father Claude, no. Doon sa mga nakikinig ngayon. Kasi parang parang for me to Father, parang unfair naman na parang lahat talaga kailangan gawin mo to, parang dictator na yun, parang diktasyon na yun na dapat pag decision, ganito ka. Parang in a way naman, Father, ano ba ang pwede nating i-inspire doon sa mga taong i-inspire katulad ko rin minsan na parang hindi pa siya clear for them na ano bang dapat kong gawin pag Lenten season, kasi yung alala nila bawal kumain ng baboy, yung bawal ka magkasugat kasi pag magkasugat ka maglalalay, hindi rin yan gagaling. Yung parang gano'n, oo. Yung parang simula gano'n, Friday, tapos, bawal na raw maligo. Oo, dapat kailangan makapag-attend ka ng Good Friday na prosesyon. Parang from that level lang muna kasi yung understanding kasi, Father, yung parang yun lang kanaro yung understanding sa concept or sa ibig sabihin ng Holy Week na meron tayo. So Father, I would like to to ask you, paano ba ang dapat, paano ba natin ma-inspire ang nakikinig ngayon na hindi lang doon natatapos yung Holy Week na ginagawa natin. Ano pa ba yung dapat nating gawin? Ano ba yung dapat nating isa-isip kapag tayo ay nandito na sa tinatawag nating Holy Week? Sige po. Ako, ang maganda po nating attitude na mangyari dyan is we always have having the genuine desire na samahan ng Panginoon na po sa kanyang paghihirap, di ba? Ngayon po Holy Week na po. Kasi yan po yung tanging moment na, kung naalala niyo po yung reflection ko last year, yung sinasabi ko na ito lang during Lenten season natin, personally, na talagang damang-dama yung tinatawag nating Kristong nag-uusa, naghirap, tinuranahan ng tiil, sugatan, pinako sa krus. Ito yung pinaka sa lahat ng seasons na pwede mo ma-encounter yung Jesus who suffered. At maganda po yun kasi pag yun po ang ating attitude na Lenten season,
ito yung panahon na pwede kong samahan o makiisa ang Panginoon. Ano pong nangyayari niyan? Tatapang at titibay tayo. Dahil makikita natin, di ba, na pag na-encounter natin yung Panginoon na gano'n na ay, sa pagsama ko sa Panginoon, nakita ko na kinaya ng Panginoon, kakayanin ko rin kasi mismo ang Panginoon pa lang nakakasama ko pang naghihirap ako, di ba? So, isabihin po, more than everything na activities, maganda po yun na we join yun din. Pero yung eternal po na effect noon sa atin, Yes. yun po yung ating mas babantayan, di ba? Kaya ganun po importante yung tumatay din tayo sandali. Kapansin niyo, di ba, yung mga activities natin, kahit yung veneration of the cross, ang daming load dun. Ang haba nung prayers of the faithful noon. Kasi doon mo ma-experience yung antanging boses mo, katahimikan. Kasi Yes. nagdadasal ka for those intentions, di ba? Doon lang po meron tayong once ayun nangyayari yung ganun, ka-intimate na po, di ba? Kung ma-internalize natin yun at pagtapos na-internalize natin, naging part ng system natin, naging part ng ating character, naging ganun yung pagiging katao natin, nagiging normal siya. Diba? So sabihin, hindi na napipilitan, nakikita natin, Yes, ay, important. oo. Para po pagligo, di ba? Pag minsan natamad ka mali, pero makita mo, hindi kailangan ko maligo para maging malinis ako, di ba? Parang ganun. Magiging ganun na yung part ng ating Lenten, na, ay sige, bibitawan ko muna lahat, mag-involve ako for this Lenten season. Kasi ito yung moment namin ako na makasama yung Panginoon. Kaya ang ganda ng mga attitude na mga bata, uy, pabait ka, patay ang Diyos ngayon. Uy, huwag kang maingay, di ba? May mga ganun sa akin yung mga bata. Di ba? May mga ganun yung mga bata. Kaya minsan nakakatuwa kasi may sense yun. Parang maisip mo ano. Kaya yung still na ganun na parang kahit napaka-swallow lang. Pero may laman yun pag in-internally mo na, yung mga bata nga na ganun sila, ayun Diyos, tahimik, bawal masok bawal kasi kailangan natin makaisa sa Panginoon. Yun po, yung mapili na natin makiisa sa Panginoon. Kasi lagi po yan, may message yan. Babago-bago yan. At ang maganda po dun, sa pagbabago po, umaangkop po yun sa present po na pinagdadaanan nyo. Yun po maganda dun. Kasi yung inspiration na yun coming from the Holy Spirit, kung ano po yung pinaka-kailangan at nararapat sa iyo, yun that present moment, yun Lenten season. Kasi next year, iba na naman po yun, di ba? So the following year, iba na naman yun, di ba? So Yes. essential yun for this year. Yan po. Yes. Yun po. Thank you. Thank you, Father Claude. Thank you for for that enlightenment. Yun nga, yung parang para tama yun, Father Claude, para hindi siya pilit. Parang hindi siya hindi ka napipilitan na gawin ko to kasi Christian Roman Catholic ako, dapat ganito yung i-observe, dapat ito yung i-observe namin. Yung parang gano'n. Parang you do it tama yun, internal motivation, internal inspiration, para at least naman you're doing it with all your heart, with all your mind, and with all your faith, no? So thank you so much, Father Claude. Kaya naman, Father Claude, may tanong lang ako doon naman para sa mga Ano po yan? may tanong ko, Father Claude. Kanina sabi mo nga, alam ni Jesus na pagpasok niya pa lang, yung paggaway-gaway nila ay mamamatay siya. Masasaktan siya. Napapahiya siya sa ibang tao. Pero patuloy pa rin. Hindi siya nag-refuse, hindi siya nag-decline sa possibility na mangyari sa kanya, kundi ginawa niya pa rin yun dahil nga mahal niya po tayong lahat. Diba? Talo na yung sa UST na na example mo ni kanina na ipinagtanggol, hindi sumuko yung nanay, parang willing siya mag-suffer kasama ng kanyang anak kasi nga anak niya yun . So yung tanong ko rin is sa iyo po, Father Claude, tsaka sa mga nanonood natin, ano ba yung isang bagay o ano ba yung isang pangyayari na talagang alam mo magsasuffer ka pero continue mo, ginusto mo dahil nga alam mong the end of that, you're doing it out of love. Dumating na ba yan sa iyo, Father Claude? Na parang gano'n na siya kagrabe, no? Na alam ko okay lang. Alam ko gagawin ko ito ngayon. Ako lang saktan ako kasi alam ko naman at the end of this, ginagawa ko ito dahil mahal ko. Opo. Siguro sa amin po siyempre yung moments po na you can be with your family, you can be with your loved ones na nagsasuffer physically, pero wala ka doon dahil nga nasa malayo ka or dahil tawag ng ministry, mas you need to be with the people. Parang gano'n, minsan may isip mo na, Lord, sana sa malapit na ako na-assign. Para pagkain ito, pwede ako. May mga ganung moments, pero hindi .
Ibig sabihin, ito talaga yung moments na dito ka mas kailangan, dito ka mas magiging fruitful, at makikita mo along the way ng journey mo, ay itong mga taong ito, na-encounter ko during this moment. Kasi dito ako na-assign, di ba? May mga ganung moments na parang minsan, pero wala pa naman ako narinig na gano'n. No? Kasi minsan may mga ganung stories sa mga religious life na, sa ibang tao, ang galing-galing yun, nakapagbigay ng oras. Pero pag kailangan ng pamilya mo, wala ka. Pero ako, wala pa naman akong ganung encounter sa family ko. Kaya very thankful ako. Pero sa akin siguro yun yung very thankful mo sa mga mahal mo sa buhay or ma-realize mo na ganitong bagay tapos hindi ka pwedeng maging doon dahil nga ito na yung buhay mo or ito na yung tawag sa'yo. Talagang maano mo. Kaya ako talaga yung mga OFW natin na pinili outside, parang sometimes hindi ko naman totally maramdaman yung ano nila pero parang ganun din yung sa amin na missionary. Parang may moments ka na anytime gusto mo sana nandun sa family mo pero wala eh. You need to do this for their ano rin. Tapos ito rin yung tawag na yun, di ba? Yun yung mahirap eh. Kasi tayo mga Pilipino, we are family-oriented. Parang ganun yung Yes. most of us, di ba? Kung kayang makapag-provide sa family, mas makapag ano, pero hindi mo nga magawa sa ano, yun ang medyo bagay. Tapos syempre, yung nangyari yun sa tatay ko, parang ganun eh. Kasi yung role line ko noon, nung nag-start ako ng reflection na parang unhealthy, parang sinabi ko, kung pinili ko kaya na hindi masyadong ma-expose sa diaconate ko. Kasi sobrang excited ako noon dahil simbang gabi. Sabi ko, idediretso ko na hanggang New Year. Tapos sabi ko hanggang matapos na yun. Kaya hindi ako nagpasko sa bahay, hindi ako nag-New Year sa bahay. Not knowing that will be my last Christmas and last New Year with my father. Diba? Parang yung ganun moments na parang ang masakit talaga honestly. Kasi sabi ko, yung last moment ko ng Pasko sa tatay ko, wala. Kasi nandun nga sa ministry. Pero pinag-isiyan ko ba yun? Nung una, medyo parang may ano ko sa ano ko. Pero tinanggal ko yun kasi unhealthy yun. Hindi siya makakabuti sa akin at hindi rin unhealthy sa akin as a young cleric that time na dipon. Na sabi ko, ganito ba? Panili ako sa Panginoon. Kinuha pa yung tatay ko. Ayokong mag-draw line sa ganun eh. Pero syempre, during our painful moments, may ganun talaga eh. Kaya sabi ko, yung mga ganung unhealthy thoughts ko, ingatan natin yan. Kahit yung mga nakakausap ko na hindi mo naman na mababalik nangyari na Yes. pero kasi kung alam mo naman ganun, di ba, pipiliin ko naman eh. Mas balik ako sa seminary, Yes. di ba? Parang ganun na-realize ko. Pero hindi, sa sobrang high ng desire ko na ma-expose, na matuto, na makapag ano talaga ng diaconate. Kasi first ko nag-umili during ganung moment, dinrap ko yung opportunity, not knowing nga na ganun. Kaya yung medyo guilt ko kasi parang last moment, wala talaga akong masyadong time sa tatay ko na nangyari yun. Kapag naalala ko yun minsan, talagang minsan nagiging emotional ako. Pero in-offer ko na lang kasi alam ko namang at peace na yung tatay ko up there. Yung mga ganyan, no? I'm proud yun eh. Minsan ako umuulan. Ayoko naman maging masyadong ano, no? Parang masyadong symbolic or mga ganito-ganito. Pero minsan gano'n yung pakiramdam na touch sa akin na, Father Lord, okay na si Papa mo dito. May mga ganong assurance na minsan thankful naman ako na ganung bagay. Yes. Para kasi min talaga po yung mahirap na ano. Pero at the end of the day, ito po yung maganda ko na-realize. Kahit pag pinili mo kung ano yung tama at ginawa mo pa rin, you're in the right. Hindi ka magkakamali doon. Bibiyaya ka talaga ng Panginoon. Grabe magbiyaya ang Panginoon. I agree. I totally agree with that, Father. No, kasi parang yung time na nangyayari yan sa'yo, yung proseso talaga yun yung mabigat eh. Yung proseso ng pagtanggap, yung proseso ng pag-intindi, ba't nangyayari ito. Pero as time goes by, parang okay, yun pala yung rason ba't nangyari yun sa akin. Tapos, kaya pala yun nangyari kasi may ganito mangyayari sa akin. Piniprepare ako. At saka, naniniwala talaga ako doon, Father, no, na pag ginawa mo yung tama, pag ginawa mo yung tama, Lord will bless you talaga ng blessing na hindi mo ini-expect na mangyayari sa buhay mo. Yun yung miracle para sa akin. Talagang miracle happens if you do the right thing naman eh. Kasi for sure, tama yun, parang, yung iba pag pinili natin yung kung saan tayo mas komportable, kung saan tayo mas hindi masasaktan, parang at the end of the day, parang for me kasi na-experience ko rin yung Father Claude na I choose the easiest one.
I choose na yung bagay na, ito yun, hindi ako, parang safe ako dito. Parang after nun, yung guilt mo, tama ba yung ginawa ko? I mean, I did the right thing ba? Or baka, parang I save myself lang. Yung parang ganon. Yung parang, siguro, ginawa ko lang yun to save myself. Tapos may ibang taong apektado doon sa ginawa mo na by saving yourself. Parang, hindi siya naging parang hindi rin siya naging healthy sa'yo kasi at the end of the day, parang ikaw pa rin yung magsasuffer ng mga bagay na alam mong hindi maganda pero you choose to do it kasi yun yung parang feeling mo mas mas komportable ka. So I think we had a lot a lot of learnings tonight, Kuya Mark, and marami pa tayo. Actually, gusto ko pa rin Kuya Father Claude, sorry Kuya Mark yung admiration sa amazement, yung kanina, yung comparison ng dalawa. Kasi yes, in a worldly sense, we admire Jesus ganon. Pero yung sabi nga ni Father Claude, tama ba Father Claude na pag you allow yourself na ma-affect ng Diyos, ng kabutihan ni Jesus, and it did something to you, nagbago ka, yun yung talaga yung yung amazement. Parang actually ko siya Father Claude, parang na-connect ko siya dun sa bakit siya pag ginawa yun, alam naman yung masasaktan siya. Tapos yung doon sa nanay, alam niyang magkakaroon siya ng anak na may diferensya, pero bakit tinuloy niya? Kasi parang he allow herself na to suffer. The end of the day, na-amaze siya, hindi doon sa dahil nagkaroon siya ng anak na summa cum laude, na-amaze siya dahil nung tinanggap niya yung challenge na magsasuffer siya ay iba yung ginawa ng Diyos sa kanya. Yung doubt na meron siya na pwede niyang bitawan yung anak niya, tapos pero mas pinili niyang ituloy, tapos yun yung pamimigay sa kanya. Parang yun yung totoong, parang yun yung amazing thing talaga na nangyari sa kanya. Kasi imagine Kuya what if hinayaan niya malaglag yung bata, tapos, kung meron siya makikita in the future, ito yung para magiging anak mo pala, ba't mo nilaglag? Alam mo, ito yung magiging future ng anak mo. Yung yung guilt feeling, yung frustration, di ba? For sure, pag pinili niya yung ilaglag yung anak niya, yung frustration niya, hindi lang niya mangyayari sa first year niya. Sa first year na nangyari sa kanya. Throughout her life, may makita siyang bata, may bata siyang, para sana yung anak ko ganyan nakalaki. Baka yung anak ko, parang gano'n. So, sometimes it's good to take the risk. Kasi yung risk na hindi mo pa naman alam, pero if you're taking the risk because you love, because of love, then it's a good risk to take. Yung parang gano'n, Father. So, talagang naamis ako doon sa nanay, Father, parang, oh my God, miracle yun parang mabuti na lang you made the right choice, Nay. You made the right choice. Parang thank you for the wisdom na ibinigay sa'yo. And thank you for the encouragement na hindi ka nagpatalo doon sa hindi mo pa nakita, sa hindi pa nangyari. So, ang galing. Amazing talaga yun. For me, yun talaga yung amazement na meron siya na she allow herself to change her thoughts, to change her doubts into belief na kaya ko to. Bubuhayin kong anak ko, ano mang mangyari. Yan. Very good. Ayan, tama, Kuya Vani, no? So, miracles happen with God, no? Pero if you would look at how Jesus does miracles, no? He does miracles mostly, if not all, with the cooperation of humans. Nang may kooperasyon natin, mga tao. No? Tinatanong niya muna, yung bulag, gusto mo bang makakita? Tinatanong niya muna kung
bakit gusto ng mga tao yung hinihingi nila kay Jesus. Ganun din yung mga naikwento ni Father Claude kanina, no, with regards to the last story that he mentioned, no, binabanggit din ni Kuya Vanny. Hindi naman mangyayari yung ganong klase ng milagro o pangyayari sa buhay nila kung hindi nagdesisyon, kung hindi pinili ng nanay na buhayin yung anak, no. So in context din, no, in relation to the theme of Father Claude as well, no, na we wait in the state of prayer. Miracle will not happen if we do not pray, if we do not wait in the state of prayer. Kasi hindi naman lahat ng milagro nangyayari overnight. Yung iba talagang paghihintayan mo, pagdadasalan mo, no? You wait and you stay awake, waiting for that miracle in prayer. No? So we are involved in that process, no? God and us. No? So dapat ganun yung ginagawa natin. Yan, napakaganda, napakamabunga, no, ng ating gabi. Pero siguro ito meron akong tanong kay Father, no? Related kay Judas. Because Judas despaired, no? Hindi kagaya dun sa nanay, pinili, no? Ganun sana tayo, yung galing sa isang kanta ng isang sikat na banda, no? Piliin mo yung pipiliin ka sa araw-araw. At ganun ang Diyos sa atin, no? Pinipili tayo araw-araw kahit na makasalanan tayo. Pinipili niya pa rin tayo sa araw-araw. But Judas, in his own, in what happened to his life, no? Hindi niya na kasi hinintay ang Diyos. Kahit na naghihintay ang Diyos sa kanya, hindi niya nahinintay yung Diyos. He took his own life, or he took matters into his own hands. No? Gaya na sinabi ni Father, he committed suicide. No? Although may repentance na nangyari kasi binalik niya yung pera doon sa mga punong pare, di ba? Ayoko na nitong pera ninyo, no? Nagkasala ako doon sa ginawa ko. Pero walang conversion kasi na nangyari. Hindi nagbago yung kanyang buhay. No, hindi niya na hinintay na magkaroon ng ganung pangyayari. Nabanggit kanina ni Father, no, na maraming kumpisalang bayan, no, mayroong kumpisalang bayan sa bawat parokya nitong buong panahon ng Kwaresma. So siguro ang tanong ko kay Father, Father, paano dun sa iba na nahihiyang magkumpisal? Yan. Ano kaya ang maibibigay nating payo dun sa mga nahihiyang magkumpisal dahil iniisip nila parang hindi na ako kayang patawarin ng Diyos. Masyado na akong makasalanan. Ano kaya ang pwede nating sabihin sa kanila? Sa atin naman, maganda sa simbahan, no? We are always being encouraged that by force. No? Sabihin, hindi naman tayo pipilitin kung hindi natin kaya at ayaw natin. Dahil alam natin na hindi natin mararamdaman yung tunay na biyaya at pagpapatawad ng Panginoon kung pipilitin natin. Kaya di ba ano nangyayari before the confession? We need to have the examination of conscience. Kaya lagi kong ine-emphasize, no? Na before you go to confession, always try that examination of conscience. Kasi doon pa lang, kung pa-encounter natin ng Panginoon, may grasya na doon na pwedeng tumulong sa atin na mararamdaman natin more than this anything na ating nagawang pagkakamali. Pero hindi given a chance na magpakumpura at lakasan ng loob at ikumpisal yung ating mga kasalanan. Kaya yun huwag ka agad direkta sa kumpisal, hindi ka nakapag-examine with conscience. Minsan, ano lang yun, dumaan lang. Pero kung yun nakapag-examination of conscience, kaya you try that, yung pinaka-tip ko, examination of conscience, kasi pag doon pa lang na-touch tayo, malaking possibility na makapag-kumpisal ka talaga. Kasi may inner contrition yun ang nangyayari ko. Mararamdaman mo na, pwede pala akong lumapit sa Panginoon. Ganun. Pero kung yun, doon pa lang, hindi na tayo nakipag-cooperate. Napakahirap talagang magkumpisal at lumapit sa Panginoon during that time. Kasi doon pa lang, wala na tayong pagpapakumbaba at hindi natin binigyan ng pagkakataon yung Panginoon na mag-work sa atin. Kaya sa akin yun na ito sinasabi ko na hindi ko pinipili, kumpisal ka na. Hindi. Sabi ko, you try to be faithful and to the examination of conscience. Hindi ka lang sige, you allow God to work on that. Pag doon lumana, husay na lapit. Kasi mas gusto ng Panginoon yung nasa ating mismo nang galing yun. Pero naman niya, nangyayari dyan, pag hindi tayo nakipag-cooperate, ilang taon yun, di ba? May effect din yun sa ating buhay spiritual din. Sabihin, at dapat alam natin yung consequence na
yun yan, mabilis tayong umilit ang ulo, we become, mawalan tayo ng hope sa buhay. May effect din yun, which is napaka-negative din sa atin. Sabihin, tayo rin ang talo. Tayo rin ang nahihirapan at kawawa. Kung turusin, nandiyan naman ang Panginoon. Yun sana yung makita natin doon. Na minsan pinipili natin na, yun nga, mahirapan. Yung term ko kanina, di ba? Masadlak sa kasalanan. Di ba? Pinipili natin masadlak sa kasalanan. Choice natin yun. Kaya yun sana yung makita natin no, na hindi namimilit ang Panginoon. Pero yun nga, He is always waiting for us na sana yun natin through the examination of conscience. Salamat. Thank you. Kuya Mark, pwede ba mag-add doon sa tanong niyo po? Yes, go, Kuya Van. Sige. Kasi Father, this is just information naman to Father. Parang for the sake of information na sa lahat po na mga Katoliko. Kasi Father, yung iba talaga, I know for sure, yung ibang rason nila, ba't hindi sila pumukumpisal? Kasi hindi nila alam yung gagawin pagdating sa simbahan. Ano ko ba i-approach si Father? Oo, yung totoo yan, Father. Ano ko ba i-approach si Father? Ano ba yung gagawin ko? Ano yung sasabihin ko? Father, magkukumpisal po ako. I mean, ano ba yung dapat kong daan? Kailan ba dapat magkumpisal? Parang ganon. So, parang to inform everyone na kung ano ba kinakandak yung kumpisal, pwede ba namin makuha muna sa iyo, Father Claude? Gusto ko share po na pagdating sa simbahan, pag merong pari, ganito yung gagawin kung gusto yung magkumpisal. Opo. Ano yung sasabihin nyo? Sige po. Pag ganun po, syempre, yan, unang-una po gagawin natin examination of conscience. Tapos after po noon, pag tayo ready, napipila po kayo. Kaya doon pa lang sa paghihintay natin, ipapakita na po ng pagpapakumbabayo na Lord, maghihintay ako, gusto ko tanggap lang yung pagpapatawad. Sa nangyari, pagdating niyo po sa pare, the sign of the cross po kayo. You need the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Tapos sabihin niyo po yung salitang, Padre, basbasan niyo ako sapagkat ako'y nagkasala. O sa English po, bless me, Father, for I have sinned. Tapos sasabihin niyo po, paano niyo muli niyo akong kumpisal. Ang muli ko pong kumpisal ay noong. Kasi importante po yun, para malaman po ng pare kung regular ba nagyayari yung inyong kasalanan, kung vices na po yun, para kung kailangan niyo po ng advice or guidance, ay matulungan niya kayo. Hindi po yun sa pag-uusap, isusyo si Father, parang kailangan ganito yun po. Yun po yung purpose noon. Para kung gano'n nakatagal, ako sabi ko, I welcome back sa simbahan, di ba? You welcome back ulit ng pare. Kasi tagal mong hindi nakapag-umpisa, di ba? Mga ganun salita, iba yun, very welcome. Tapos after noon, sabihin mo na yung kasalanan mo sa pinaka-mabigat, sa pinaka-mababang kasalanan natin. After noon, yun na, kung kailangan ng guidance, i-advise ka ni Father. Tapos i-end mo yun sa yung prayer natin na, prayer. Tapos may prayer tayo nun, tapos bibigyan ka na ng absolution. Ayun, act of contrition yan. Very good, brother. Ayan, act of contrition, i-end natin. No? Pero minsan hindi pinapadasal ng pari yun, kasama na yung penance. Bibigay niya yung penance, personal na lang yan. Kasi para pag mahabang pupisa ng bayan, para ma-maximize yung oras. Tapos, na ni Father yung kamay niya sa ulo for your absolution. Doon napapatawad yun. So meron yung invisible graces na talaga maglilinis sa atin. Napatawad ka na ng kasalanan. Ganun po. Opo. Yan. Thank you, Father. Father. Mali talaga. Father Claude. Opo. Pag binasa ko talaga yung pangalan doon sa asin. Thank you, Father Claude. No? Kasi I think Kuya, tama naman, di ba? Siguro I think parang para maganda rin meron tayong ganitong session na we remind the faithful na yung mga ginagawa natin sa simbahan tsaka kung paano siya gawin. Para yung iba, at least, yun pala yung gagawin. Kasi Father, sorry pero yung pag-uusap rin namin, yung parang, hindi kasi ako ganun, kasi hindi ko alam mo, ano pa sasabihin ko doon? Parang ganun. Hindi guide po yan, yung pinakamadali. Hingi po kayo ng guide. Nagbibigay po yung mga katikisa na nag-a-assist po. Para hindi po kayo kabahan, para hindi kalimutan mo, may guide ka po. Yung parang gano'n. So at least with this, baka ma-remind yung iba, baka ma-remind din yung nanonood sa atin. At least they could help them sa ganong paraan. So thank you so much, Father Claude. Kuya Mark, ano ka pa bang additional na tanong kay Father Claude? Yes, wala na, Kuya Vani. Siguro i-shout out natin yung ilan sa mga nanonood sa atin across our pages. So nandyan siyempre yung ating YMC Negros, YMC Pangasinan, Mindanao, and Luzon chapter. Siyempre ang YMC alumni. No? So across all pages,
parang more than 20 ang nanonood sa atin, no? So humigit kumulang, 'di ba? Ibilangin natin 'yan na 100 yung nanonood sa atin ngayong gabi, no? Ganun karami ang nagninilay na kasama natin, no? Good evening po sa inyong lahat. Ayan. Kung kayo man po ay nasa ibang parte ng mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon. Ayan, Tita Christine, Ate Christine Amparo, good evening po, Tita Arlinda Dawa, tsaka Tita Horita Chavo, Monota. Ayan. Good evening po sa inyo. Ayan, Tita Petchi. Kuya, merong ano dito, clean. Pabasahin ko muna ha. Kami po since 1990s po may panaad. Parang pagtupad sa pangako ng pamilya na mas may malalim na pananampalataya. Lagi po buong family nagtitipon sa pagsimba tuwing Biyernes Santo sa Talisay. Sa ating tupad, Negros. Kasi kwento ng mga magulang namin, nagpanaad po. Yung panaad kasi, Father, ano ba yung sa Tagalog, Pads? Yung parang, ano siya, parang culture na lang ng pamilya. Parang ginagawa siya, taon-taon. Yung katulad ng San Roque, yung pagtitipon ng pamilya to celebrate the feast of San Roque, yung parang ganan. Nagpanaad po ang family namin dahil naligpas sa pagkalunod yung mga tito namin kasama na father ko. Okay. Grabe po lahat ng practices po simula maliit pa kami. Pagpipinsan ginagawa po namin tuwing Holy Week. Habang lumalaki kami po, medyo may mga conflicts na po sa family. But the good thing po at blessing po, grabe basta Biyernes Santo, tipon-tipon pa rin po. So parang they use parang ginamit nila yung Holy Friday para magtipon-tipon silang pamilya. Siguro Father, aside sa parang to join in the sufferings of Jesus is to give thanks to God for saving sa kanilang mga pamilya, yung sa tito nila. Tapos yung basta po nanalikan to pa rin ang panaad o pangako dahil sa lalim ng inyong pananampalataya. Maraming salamat po. Kling Tita or Ate Kling, thank you po for sharing your Animator thoughts po yan, Kuya. Bata National Tita? High School. Animator po natin. Very active yan. Oo. Hello Animator Tita, siya. good evening po. Hindi, Ayan. Tita. Grabe si Tita na kapag-share siya ito ngayong gabi. So, ayan, sino pa kaya dyan, Kuya? Parang artistic at hindi nakita ko. Nag-post Ayan, doon sa si- Negros, na alumni. Ayan. So, Thank IMC you. Alumni main page, nandyan si Tita Petchi. A blessed Holy Week to our MMHC YMC family. Please include for fast recovery. Yan. Maayong gabi, Ayan. isa tayo na sa tanan, Tita Pai Gabriana. Si Father Raf, no? A blessed Holy Ayan, Wednesday. Father Raf, good evening po. Good evening, Father. Ayan. So Kuya Mark, yun po aside po sa ating online na virtual platform po, meron rin po para po sa lahat na nanonood po ng ating SR Night at sa lahat po na tumatangkilik po ng ating YNC alumni page po. Maliban po sa ating SR Night tuwing Sabado ng gabi tsaka yung yung Rosary Thursday natin, meron rin po tayong master pay kung saan pwede po nilang mabasa yung mga articles natin. At saka Kuya Mark, meron tayong bagong issue na Yes. master pay na available ang digital copy ng latest issue po sa YFC alumni page. Kaya for those who would like to read the latest issue po of Matters Pay, proceed po tayo sa ating alumni page and maraming salamat po sa ating mga content contributor. At saka Kuya Mark, kung gusto mo rin. Kuya Mark, kasama ka ba dito? Sa Matters Pay? Oo. Okay. So mag-contributor ka na Kuya Mark. Nalagay mo na yung istorya ng buhay mo dito. Next, aabangan namin yan sa next episode. Kaya Very kapos sa recent palagay. lang yung release niya, no? Last Holy Monday, March 25. Sige. Yes. Try natin yun. So maganda na meron tayong pwedeng balik-balikan na pwedeng basahin tungkol rin po yan sa anything about po Mama Mary at Jesus at saka sa MMHC at saka sa mga nangyayari rin po sa ating mga YMC alumni. At syempre po sa gusto naman po mag-share ng kanilang article pero parang
in doubt ka sa talent mo sa paggawa ng article, wag po kayo mag-aalala kasi meron po tayong mga editors na pwede pong tumulong sa inyo para mas lalong pagandahin at saka para mas makuha niyo yung gusto niyo pa talagang i-share sa ating Matters page. Sa contact niyo lang po si Ate Angela at saka yung YLC alumni page po natin para matulungan po kayo at mag-guide po kayo kung ano po yung dapat nating gawin. Ayan. Yan, maraming salamat po sa mga gustong mag-contribute. Yes. So thank you so much po sa lahat and congratulations sa bumubuo po na Matters Pay dahil meron po kayong bagong issue na Matters Pay. Sige po Ate Angela. Nananawagan na po yung kasama at si Tita Angela po na kasamahan namin na medyo... Oy, maaga pa. Hanggang 9 o'clock pa kami. Oo. Doon nga sa flow ng program, konting Q&A. Sorry po na carried away kami dun sa mga shares ni Father maganda Claude. yung maganda yung mga share. Dito lang ako nagulat na hindi pa nakaka 2 hours, pinapalayas na tayo, no? Yun nga. O sige, dahil dyan, Kuya Mark. Dahil dyan, magkiki-take away na tayo. Yes. After po ng Father Claude, you will lead us po sa ating final blessing. Yung final words po muna ni Father Claude tapos yung final blessing po nun. Yes. Sana rin po, while we are sharing our key takeaways, kaming dalawang host po, you can also comment down your key takeaways for our Lenten recollection this night. No? Ano ba yung napulot ninyo mula sa sharing ni Father Claude? Sige, Kuya Vanny, ikaw muna. Thank you so much, Kuya Mark and Father Claude. Ako, talagang my heart is full tonight. Parang happy ako ngayon na narinig ko yung mga kwento na i-share ni Father Claude at saka yung mga lessons na gusto niyang ipaabot po sa ating lahat. Kaya naman po, on my part naman po, yung gusto ko rin i-share po sa inyo na ngayong Holy Week po, wag po sa nating ipilit yung bagay-bagay na ginagawa po natin. Pag gawin po natin ito, sana po ay gawin natin na ng buong puso. Tsaka gusto ko yung sinabi kanina ni Father Claude na yung Holy Week, yung konsepto po ng Holy Week ay yung pagsama kay Kristo sa kanyang suffering. So sana po tayo rin ay huwag po nating iwan si Jesus. Kasi po alam po natin, hinihintay niya po tayo. Kung sa tingin mo ay medyo nawawala ka, tandaan lang po natin palagi, si Jesus po ay naghihintay sa atin. At hindi po siya nawawala. At hindi po siya mawawala sa atin. Kaya naman, manalig po tayo na sana ay matuto tayong lumingon sa Kanya. Matuto tayong maniwala na hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo kailanman hindi tayo iniwan kasi. So, yun lang po sana na this Holy Week po ay gawin po natin this Holy Week po sana ay wag po tayong baliwalain yung sakripisyo ni Kristo sa atin. Kasi po lahat po yun ay ginawa niya dahil sa pagmamahal sa atin. At sana yung sukli na pwede natin balik sa Kanya ay yung samahan siya ngayon. I-appreciate po natin lahat ng mga sufferings niya. I-appreciate po natin yung lahat na ginawa niya sa atin. Nang sa ganun po ay mas maganda yung buhay. Mas maging maganda yung buhay po natin. Mas maging magaan. So ayan po. Thank you so much po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagtutok, sa pagkikinig at saka sa pagsama po sa amin ngayong gabi. Kuya Mark. Yes, salamat kaayo sa inyong tanan na nagstay sa amo dire, no? Sa mga Bisaya. Grabe. Wow, di ba? Dalang Bisaya na, no? Oo. Gusto naman dong. Ayan, since nasa Bukidnon, di ba? So Bisaya tayo ngayon dahil nasa Bukidnon. Ayan. So syempre ako, napakarami ko ring natutunan mula dun sa mga sharings, no? Napakadaling intindihin nung yung sharing ni Father Claude, and it really cuts to the heart, no? Talagang may mapupulot ka na practical na gustong sabihin ng Diyos sa iyo
ngayong gabi. So ilan doon sa mga nakakuha ng puso at attention ko, yung iba rin sa mga nasabi na ni Father tuloy, ni Kuya Bani, no? Na naghihintay ang Diyos sa atin. No? Kahit napili tayong lumalayo, no? Again, the word is pilit. Kahit napili tayong lumalayo sa Kanya, naghihintay lang siya para bumalik tayo. At itong panahon ng Kwaresma, ito yung naging panahon para sana bumalik tayo sa Kanya. Kasi naghihintay lang siya sa atin. So let us wait as we wait for His resurrection. Sana tayo ay naghihintay ng gising, naghihintay habang nananalangin na. Okay? Final words, Father Claude, and your final blessing. Okay. Sa lahat po ng ating taga-subaybay at patuloy po na nais makasama ang Panginoon, let's always be amazed by Jesus, not only be admired by His action, so that our contrite heart will be changed this coming Easter Triduum, that will be always encountered Him in all our hopes and dreams for our family, that the end of the day, as God wants us to be with Him, as He waits for us, the main reason is He wants us to be happy with Him, na gusto ng Ginoo at ng Panginoon na tayo ay maging masaya at maging malipay kasama siya. So I will give you the blessing. The Lord be with you and with your And with your spirit. spirit. Bow down your head for the blessing. May the suffering Christ be able to shower you all the love, all the concern, and all the care that you needed, that you always see that this Easter Triduum celebration will become a newness of life with Christ, newness of life with our family, and newness of life to all the struggles and pains that we need to encounter, that Jesus will always be the source of life and encouragement for all of us. And may give you the blessing that you needed, happiness and contentment in life, and keep you safe from all harm together with your families. We ask this through Christ our Lord. Amen. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in peace. Thanks be to God. Be to God. Praise God. Ayan. Thank you Maraming po. salamat po, Father Claude, sa lahat po nanonood ng ating special episode. Kaya wala po munang aalis kasi pa tayo photo op after po nito, Father Claude at saka Kuya Mars. So sa lahat po, maraming salamat sa inyo. Another inspiring episode naman po ang ating napanood tonight. At sigurado natutunan at na-blessed at napangiti kayo sa ating kwentuhan, mga katagpuan. Thank you so much sa walang sawang pagsama ninyo sa atin, especially sa ating ngayong Lenten Recollection. Tuloy lang ang misyon sapagkat tayo ay YFC buhay at nagpapatunay. Nagpapatunay, no? Bago ko sabihin ng spiel, no, meron lang humabol na nag-message sa Emmanuel Lee Marie from Cagayan de Oro. Mayong gabi, ma'am. Wow. Our God is obsessed with us. Wow. Kaya hindi niya tayo tinantanan na ipakita ang kanyang pagmamahal sa atin. He always reaches out to us dahil mahal na mahal niya tayo. Tuwing Sabado ng alas 7 ng gabi, palagi tayong magtatagpo dito sa paborito nating online tangbayan ng nag-iisa nating tagpuan. Dahil tiyak, kapag kasama kayo, kasama sina Jesus at Maria, lahat tayo ay tiyak patungo sa kabanalan. Lahat tayo ay patuloy na tutugon sa misyon dahil once a YMC, Always YMC. Good night, everyone. Good God bless night. you. God bless Mama you. Mary loves you. Loves you. Yes. Ayan. Thank you po.